Amen. Purihin ng Diyos. Yan, magandang umaga sa ating lahat at tayo muli magbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng John. Yan, tapos na tayo sa buong chapter ng Book of Hebrew. Yan, ang nakaraan. Hebrew chapter 13 tayo. Ngayon, nasa Book of John naman tayo. Ang sulat naman ni Apostol Juan. Pero bago yun, tayo muna ay umawit sa Panginoon. Sa umaga ito habang naghihintay sa ating mga kapatid. Kaya awit muna tayo sa Panginoon sa umagang ito. Awitan natin ang Diyos sa umagang ito. Yan. Purihin ang Panginoon. Awitan natin siya. Hallelujah. Sa iyo ang papuri. Hallelujah. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoong Jesus, ang aming parangal. Salamat sa buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Pagkakataon na binibigay sa amin para kami makapagsamba, Panginoon, makapaghandog, maglingkod, makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Purihin ka sa malaking karangalan na kami buhay at merong kamalayan para ika'y paglingkuran, para ika'y unahin ay taas sa aming buhay nito. Salamat, Panginoong Jesus. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo.
sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. Lord, salamat sa'yo. Ang puso namin, Panginoon, ay para sa'yo lamang upang iyong tahanan, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito, Panginoon. Lahat ng aming papuri, parangal ay para lamang sa iyo. Muli, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Ang salita ng buhay. Kaya inawitan natin ng Diyos. Pinupurihan sa umagang ito. Yan. Ayon sa John chapter 1, sabi doon, ang salita ng buhay. Yan. Ipinakikilala sa aklat ng John ang ating Panginoong Jesus, ang salita ng buhay. Pero bago yun, basahin muna natin yung panimula ng aklat ng John. Yan, aklat ng John, panimula. Okay. Ang mga sulat naman ni Apostol Juan ng ating pagpupulay-pulayan hanggang sa matapos natin. Basahin natin yung panimula ng aklat ng John. Yan. Yun. Ang magandang balita ayon kay John. Yan. Sabi dito, ipinakilala ng magandang balita ayon kay Juan na si Jesus ang walang hanggang salita ng Diyos. Naging tao at nanirahan sa piling namin. Sinulat ang aklat na ito upang ang mga babasa ay sumampalataya na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan niya ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. 22:31. Ang unang bahagi ng aklat na ito ay naglalahad ng iba't ibang himala na nagpapatunay na si Jesus nga ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Kasunod nito ay ang mga paliwanag tungkol sa mga himala. Sa bahaging ito'y inilalahad kung paano may mga pananalig kay Jesus, nananalig kay Jesus at naging mga tagasunod niya. May ilang namang ayaw manalig at sa halip ay sinalungat pa siya. Nakatala sa mga kabanatang 1:3 hanggang 17 ang huling bati ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad at ang kanyang kakaibang pakikisama sa kanila. Nang gabing iyon, pinalakas niya ang kanilang loob upang maging handa sila sa mga darating na pangyayari. Sa mga huling kabanata naman ay isinulat ang pagdakip, paglilitis, at pagpako sa kanya sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay at ang maraming pagpapakita niya sa mga alagad. Matapos niya, siya ay muling nabuhay. Ang kwento tungkol sa babaeng na huling nangangalo niya, chapter 3, 1-11, ay nakapaloob sa pangakong sa pangatlo sapagkat ito ay wala sa maraming matatandang manuskrito at mga unang sali, at sa iba namang manuskrito ay sa ibang bahagi ito matatagpuan. Binibigyan diin ng magandang balita ayon kay Juan ang buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan ni Kristo, isang kaloob na ngayon pa'y nagpapasimula na at natatanggap ng mga tumutugon sa panawagan ni Jesus ang daan
ang katotohanan at ang buhay. Natatangi sa aklat na ito ang nananatiling matalinhagang paggamit ng karaniwang bagay tungkol ng tubig, tinapay, ilaw, pastol at kanyang mga tupa, puno ng ubas at bunga nito upang ilarawan at ituro ang mga katotohanan espiritual. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng salita niya dito sa aklat ni Juan ng panimula. Yan, purihin ng Diyos at medyo ang liit ng tingin ko sa sulat na paliit at medyo dumuduling. Ayun, dito na tayo sa tablet, medyo malaking letra. Okay? Ang salita ng buhay, pero pareho lang siya sa apps ko at saka sa Bible. Kaya lagi ko siyang kinukumpare. Aklat ng Juan, chapter 1, ang salita ng buhay. Ipakikilala rito ang ating Panginoong Hesus. Ang salita ng buhay. Okay? Sabi rito, chapter 1, verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sabi rito ni Apostol Juan, nang pasimula ay naroon na ang salita. So yung sabihin, ang salita ay nandoon na. Simula pa lang. Ang salita ay kasama ng Diyos, kasama na siya ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At yung salita na yun, nasa simula ay naroon na kasama ng Diyos ay Diyos din. Okay? At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya ang nilikha. So yung sabihin, yung salitang tinutukoy na yun na Diyos ay ang lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Yung salita ang lumikha ng lahat ng bagay. At walang hindi nilikha, walang hindi ginawa o nalikha ng hindi sa pamamagitan ng salita na yun. Ang nilikha. Sa kanya ay may buhay at sa salita na yun, meron din buhay. At ang buhay ang siyang ilaw. At ang buhay na yun ay ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapit kailanman ng kadiliman. At ito ang liwanag na tanglaw at kailanman hindi ito tinalo ng kadiliman. At naparito si Juan na isinugo ng Diyos. At si Juan ay naparito isinugo upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Meron isang taong isinugo ng Diyos, ang pangalan niya ay Juan, hindi si John the Beloved, si John the Baptist. Okay, na nagpapatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng makakarinig nito ay sasampalataya sa ilaw na yon. Hindi siya ang ilaw, si Juan naman ang tinutukoy ni Apostol Juan na isinugo ng Diyos. Sabi rito, si Juan, hindi ang ilaw. Subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Pero naparito si Juan para magpatotoo patungkol sa ilaw na yun, na yung salita na sinasabi nung umpisa pa lang nandiyan. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinalala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili nilang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, sabi ni Juan, dumating ang ilaw, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao, maging ng kanyang mga kababayan. Yan, dumating sa salita, sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Hindi siya kinilala ng mga taong nilikha niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, pumunta siya sa mga kababayan niya o bayan niya, sarili niyang lupang tinubuan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, tayo kasi mga tao nilalang niya kuwangis ang trabaho niya, pero hindi natin siya pinaniniwalaan hanggang ngayon. Subalit ang lahat ng tumanggap, pero binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na maniwala at tumanggap sa Kanya. Sabi rito, at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At kung tayo sa sampalataya, maniniwala, bibigyan niya tayong karapatang maging anak niya. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ay sa kalikasan o kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. At ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin.
nakita namin ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Si Juan di Bilawid na uli ang nagsasalita dito at tinutukoy niya naman uli yung salita. Nasabi niya ron, ang salita ay naging tao. So, ibig sabihin, yung salita na Diyos naging tao at nanirahan sa piling namin. Saksi siya at nanirahan siya sa piling namin. Nakasama ko siya. Sabi niya nang sumusulat na si John. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay. Hindi lang siya ang nakakita sapagkat ang term na ginamit dito namin napakapatungkol na meron siyang kasama nung luwig na nagkatawang tao yung salita na yun. Nakita nila. Tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So, ibig sabihin, punong-puno siya ng kabutihan sa kanyang kalooban. Diba? Kasi wala siya ibang iniisip kundi pagmamalasakit sa kapwa, pagtulong, pag-ibig. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, si John the Baptist ulit, tinutukoy ni Juan the Bilawid. Nagpapatotoo si Juan tungkol sa kanya, isinisigaw niya siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit kaysa akin. Sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. So, ibig sabihin, yung ilaw na yon na Diyos na nagkatawang tao ay naroon na bago pa ipanganak si Juan. Okay? Dahil siya ay puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu Kristo ay dumating ang kagandahang loob ng katotohanan, ipinakilala na si Jesus. Dahil salita na yun, walang iba na Diyos na nagkatawang tao na naroon na nung sa piling ng Diyos ay naroon na siya ng pasimula, si Jesus Christ. Ay dumating sa kagandahang loob at katotohanan. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Wala naman talaga. Bakit? Kasi ang Diyos ay Espiritu. Ngunit siya ay pinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So, ibig sabihin, pinakilala si Jesus Christ na lubos na pinakamamahal ng Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem, intindihin natin to, sabi ng 7, dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises. Ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. 18, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit siya ay pinakilala kaisa-isa. Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ibig sabihin, ipinakilala si Jesus Christ na kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So, ibig sabihin yung Ama, ano ba yung Ama? Diyos, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero dito, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Wala pa nakakita ng tao sa Ama na Diyos. Ngunit siya ay pinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Na pinakilala si Jesus Christ ng kaisa-isang Diyos na siya ay lubos na pinakamamahal niya, yung anak. Okay? Wala pang nakakita sa Diyos kasi ang Diyos ay Espiritu. Kaya walang mukha na makikita tayo literal. Okay? Pero si Jesus Christ ay pinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Okay? Ngunit siya ay pinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So, si Jesus Christ, pinakilala ng Diyos na pinakamamahal niya. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Nagpadala yung mga Hudyo sa Jerusalem, nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Ito yung mga pari, yung mga Levita na naglilingkod sa templo ng Diyos. Sila yung mga nag-aabak ng mga propesiya, nag-aaral ng kasulatan na mayroong Kristo talaga na darating. Ngayon dumating nga lang si Jesus, hindi nila kinilala. Yung sabi rito, pumunta si Jesus sa kababayan nila, hindi siya kinilala ng kanyang kababayan. At ito, narinig ng mga pari yung pangangaral ni Juan the Baptist, nagpadala sila ng sugo na Hudyo, Levita, upang itanong kay Juan kung sino ka nga ba talaga. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sino ka ba? Hindi nagkaila si Juan. Sa halip, sinabi ni Juan, maliwanag niyang sinabi, yung tinanong si Juan ng mga sinugo ng mga mataas na pari,
Maliwanag na sinabi, hindi ako ang Kristo. Sabi niya na hindi ako ang Kristo. Sinabi niya, siya ni John the Baptist, hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, hindi rin ako si Elias. Tugon niya, ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Sabihin mo naman, Juan, kung sino ka, para meron din kaming masabi, siya na puto sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nila muli. Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwarin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. So, ibig sabihin, yung mga nagtanong, ipinadala ng mga Pariseyo. Okay, ng mga pinulong pari ng panahon nila Jesus Christ, nila ng panahon na yun. Okay, ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Gano'n, hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig. Ngunit, nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalap ng sintas ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng ilog Jordan na pinababautismuhan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan, pero bago yun, sabi ron, si John the Baptist nagbabautismo sa tubig at sabi niya, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako. So yung sabihin, hindi ako pwedeng pumantay sa kanya, hindi ako karapat-dapat kahit magtali lang ng sintas niya, ng kanyang sandalyas. Magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas, magkalag. Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng ilog Jordan, na pinabautismuhan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya, kaya sinabi niya, tignan ninyo, tinukoy niya na si Jesus Christ na tinutukoy niya na siya yung hindi man lang karapat-dapat magkalag ng sandalyas niya. Tignan ninyo siya, ang kordero ng Diyos, tinukoy niya na, tinuro niya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya ay naruna bago pa man ako ipanganak. Pero paano nangyari yun? Si Jesus Christ ay mas bata kay John the Baptist ng 6 na buwan, kung di ako nagkakamali. Tama ba? Pero sabi ni Juan, siya'y naruna bago pa ako pinanganak kasi nabi ng simula lang dyan, nang pasimula, naruna ang salita at kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sabihin, si Jesus ay talagang Diyos at naroon na siya bago pa ipanganak. Talagang pinakilala ni John the Baptist na si Jesus yung salita ng Diyos. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumaba na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya rin nagsabi sa akin, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilian ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Yan. At naipahayag ng Diyos kay Juan na talagang si Jesus Christ yung tinutukoy na salita na Diyos na yun. Ngayon ay nakita ko na siya at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya sumunod sila kay Jesus. Yung sinabi ni Juan yun, may dalawang alagad siya na nakarinig at yun, yung alagad na yun ay sumunod kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niya sumunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? Samagot sila, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng setang ito'y guro. Halika kayo at tignan ninyo sila. Tignan ninyo. Sinabi ni Jesus, sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy, mag-alas 4 ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod ay kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, si Andrew. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas.
Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo, tagapagligtas. Yung sabi ng Kristo, tagapagligtas. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida tulad nila Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya rito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. May mabuti ba maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang santunay na Israel. Wala silang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng pulo ng igos. Sumagot si Nathaniel, Guro, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Amen. Yan, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita sa aklat ng Juan. Yan, ipinakikilala dito na si Jesus Christ yung tinutukoy na salita, na kaisa-isang anak ng Diyos na nabubuhay pa noon pa ng pasimula at kasama ng Diyos at maging siya man na salita ay Diyos din. At pinatutuhanan yun ni Apostol Juan at sinasabi at pinangangaral ni John the Baptist sa mga tao na talagang dapat kilalanin si Jesus Christ bilang Diyos din ng kanilang buhay. At yun nga, yung purpose niya na magsisina kayo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan kasi nandito na ang kordero, ang Kristo ang tagapagligtas. Yan, pinahayag ng Book of John. Kaya, dito na tayo sa John chapter 2, ang unang himala ni Jesus. Okay? Unang himala, John chapter 2, habang wala pa yung iba. Yan, napakahalaga ng Book of John. Pinakikilala si Jesus Christ bilang Diyos. Kaya dapat ang tingin natin kay Jesus bilang Diyos. Yan, at pinakilala na rin yung mga alagad dito sa unang bahagi. Okay, at pinakilala na rin siya ni John the Baptist na talaga siya yung pinatutuhanan na talaga siya ang kaisa-isang lubos na minamahal ng Diyos. Dahil nagpahayag ang Diyos kay John the Baptist at doon napatunayan niya si Jesucristo yun. Siya yung binabaan ng kalapati na katibayan na siya ang lubos na minamahal ng Diyos. Okay, si John the Baptist ang saksi at talagang nakaalam ng lahat na nagbalita na talagang siya ang kordero na walang pati. Amen? Kaya chapter 2 lang dyan, ang unang himala ni Jesus. Okay, maraming title dito sa chapter 1, palalahanan ko lang. Okay, una, ang salita ng buhay, ang patotoo ni Juan at tagapagdautismo, ang kordero ng Diyos, si Jesus yun, tinutukoy doon. Ang unang apat na alagad ni Jesus, yun, pinakilala kanina. Sino yun? Yung apat na alagad ni Jesus kanina, si Andrew, si Peter, si Nathaniel, sino isa? Sino yun? Okay. Dahil basahin natin, nasa na yun? Nasa 25. Then Felipe. Si Felipe, yun si Felipe. Si Andres, as kapatid niya, si Simon, Pedro, si Felipe, at si Nathaniel, yung apat pinakilala sa Juan. Okay? Yung mga alagad na yun. Sila yung una na nakasaksi kay Jesus. Pero si Andrew yung unang nagbalita kay Pedro. Okay? Si Felipe, si Nathaniel, si Peter, at saka si Andrew. Yan, okay. Dito na tayo. Sa chapter 1, pinakilala ang salita ng buhay na simula yung salita ay Diyos.
Okay, tapos ang patotoo ni Juan na nagabautismo, pinatotohanan ni John the Baptist na talagang si Jesus Christ yung kordero. Tapos ang kordero ng Diyos. Ayan. Tapos yung unang apat na alagad, pinakilala rin. Si Andrew, si Pedro, si Nathaniel, at si Felipe. Okay, sila yung apat na unang alagad ni Jesus Christ. Ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana, sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Sino ina ni Jesus? Mary. Si Mary. Sa laman, si Jesus at ang kanyang mga alagad, napakahalaga yan at pinakilala agad sa umpisa si Mary. Naroon yung ina ni Jesus, parang pinakilala agad si Mary. Parang sabi ng ibig sabihin dito para sa akin. O, pakinggan niyo ito pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon si Mary, sabi ni John the Beloved. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Okay? Yung alagad na ni Jesus kasama inanyayahan. Kinapos ng handang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya. Kinapos ng handang alak yung nagpapakasal, kaya sinabi ni Mary kay Jesus, "Anak, naubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang." Pero yun si Mary, sinabihan ni Jesus na huwag siyang pangunahan at hindi nanay tawag niya, kundi ginang. Okay? Hindi pa po ito ang tamang panahon. So, ibig sabihin, gustong sabihin ni Mary kay Jesus, tulungan, parang siya utusan si Jesus Christ kasi naisip niya yung mabuti. Okay, naisip niya yung mabuti na dapat gawin ni Jesus Christ. Pero, hindi mo kasi dapat gawin yung alam mong mabuti sa sarili mo. Dapat yung Diyos ang gagawa ng mabuti sa atin. Okay ba? Si Jesus Christ, Diyos yun. Kaya dapat siya ang gagawa noon. At hindi niya dapat sabihin pa kay Jesus Christ. Pinasasabi lang ito, gusto sabihin na talagang bilang Diyos na nakakaalam ng mabuti, hindi tayo dapat ang mamumuna sa Diyos. Tandaan natin si Jesus kasi ay Diyos. Pinakilala ng Juan, kaya dapat siya ay Diyos. Alam niya yun. Bukod sa alam natin ng mabuti, higit siyang nakakaalam ng mabuti na dapat natin gawin. Kaya hindi natin dapat pangunahan ang Diyos. Okay, pinangunahan ni Mary si Jesus Diyos yun Okay? Kaya, higit sa lahat, alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Kaya sabi niya kay Mary, ginang. Okay? Kasi alam niya yung gagawin niya. Okay? Naubusan sila ng alak, sinabi niya, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang." Galang niya rin, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang." Kasi nanay niya yung sa laman. Gusto niyang sabihin sa atin, huwag tayo mamuna sa Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang mauna sa atin. Okay? Hindi pa po ito ang tamang panahon. Kasi ang Diyos ang nakakalam ng higit sa nararapat sa buhay natin. Kaya sa lahat ng pagkakataon, huwag tayo magmadali. Magtalong tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Huwag natin pangungunahan ang desisyon ng Diyos. Bagkus lagi tayo sangguni sa Diyos. Okay? Tama yung ginawa ni Mary, kaya lang pinangunahan niya si Jesus Christ. Tama kasi lumapit siya kay Jesus Christ. Ngayon nga lang, pinangunahan. Tayo naman, sa atin naman, "Lord, ganito po ang gawin niyo para magawa ko yung tungkulin ko." Huwag loobin mo, Panginoon, dapat ganun tayo. Sa ating mananalaki, halimbawa, minsan ganun tayo, "Lord, kapag nagkatrabaho ko, maglilingkod na ako sa iyo." Parang ganun. Parang pinangunahan natin yung bukas natin. Tama, kaya maraming taong nabibigo Kaya maraming binigyan ng trabaho, hindi naman talaga naglilingkod sa Diyos. Okay, huwag ganun. Mali yun. Okay, "Lord, loobin mo po na ako'y magamit mo sa iyong ministeryo. Kaya Lord, isang bagay na maaari makatulong yung trabaho, pero huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, mangyari nawa ito sa buhay ko." Dapat ganun tayo, may humbleness, kapakumbabaan. Okay, huwag niyo natin pangunahan ng Diyos, yung babasahin natin yung bukas natin, tapos tsaka natin request sa Kanya, huwag ganun. Parang ganun yung ginawa ni Mary Tama? Kaya isipin natin huwag tayo mauuna kay Jesus, kundi dapat si Jesus ang mauuna sa lahat. Okay? Naubusan sila ng alak. Sinabi niya, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang." Okay? Wala naman siya tandang-padamdang kaya hindi siya pagalit. Tama? Kaya parang malumanay na pagsabi. Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang." Hindi pa po ito ang tamang panahon. Okay? Yan yung pag-deliver niya ng
boses ng salita. Kasi wala siyang tandang padamdam. Kung may tandang padamdam, pagalit yun. Galit siya nun. Okay? Yun yung naman. Okay? Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So, ibig sabihin, nung inutusan ni Mary si Jesus na tulungan na naubusan siya ng alak, hindi sumunod si Jesus sa kanya, bagkus sinabihan niya, huwag niyo akong pangunahan. Si alam niya naman yung gagawin niya. Bagkus sinabi ni Mary sa mga alagad, sundin niyo. Tinuro ni Mary na sundin niyo si Jesus. Sundin niyo yung aking anak. Yan. Kasi dapat yun talaga ang masusunod, si Jesus. Kaya tayo naman, dapat hindi tayo titingin sa nanay niya. Kasi maraming nag-ano rito nagkakamali ng pangunawa. Nagiging si Mary na tuloy yung dinadasalan natin, hindi na si Jesus. Okay? Okay, tandaan natin yan. Kaya nga hindi sinunod ni Jesus si Mary para hindi tayo kay Mary magdasal. Hindi si Mary ang magdala ng panalangin natin sa kanya. Bakit? Bakit kaya? Tao lang si Mary. At pangalawa, meron tayong personal na relasyon kay Jesus. Okay? Kaya pinahayag yun, isinabi ito ng Bible kasi tayo mga tao, madali tayong makatha ng ating mga kaisipan. Okay? Huwag tayo maghahaka. Hindi sinunod ni Jesus si Mary kasi baka mamaya, kay Mary na tayo magdasal, Mama Mary, ano niyo po, dali niyo po ito kay Jesus para ibigay niyo po sa akin ito, ganoon. Okay? Nililiwanag lang ang banal na kasulatan na hindi tayo dapat magdasal kay Mary. Okay? Kundi dapat kay Jesus. Dahil meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Okay po ba? Yan, naman, naintindihan natin. Sinabi sa kanyang ina na naglilingkod sa mga naglilingkod, si Mary ang sumunod sa Kanya. Bagkus si Mary ang sumunod kay Jesus Christ. At inuutos niya sa mga tao bilang ginagalang din ni Jesus Christ. Siyempre, ginagalang din siya ng mga tao dahil nanay siya sa laban. Sinabi ng mga tao, huwag kayo sa akin. Parang gano'n. Sundin niyo yung anak ko kasi siya yung nakakaalam ng lahat. Okay? Parang gano'n. Hindi niya inangkin. Sige, ganito gawin niyo. Hindi siya inangula. Pwede niyang maanduhan yan. Sige, ganito gawin niyo. Lali naman ako ni Jesus, hindi. Bago sabi niya, sundin niyo yung sinasabi ng aking anak, ni Jesus. Yan, gano'n. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Hindi niya nga sinabing anak eh. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So, ibig sabihin, rumekta na kayo sa kanya. Okay? At pakinggan niyo siya. Okay? Kaya pwede tayo rumekta sa Diyos, may personal na relasyon tayo kay Jesus. Hindi tayo pwede dumaan kay Mary. Sa totoo lang. At yung mga tao pumunta pa. Hindi, sinabi ni Mary, hindi naman dito sinabi, pinuntahan siya ng mga lingkod. Okay? Sinabi lang ni Mary sa mga lingkod. Siguro, noong time na ito, nagsalita kay Mary yung mga lingkod, naubusan na tayo ng alak, anong gagawin natin? Parang gano'n. Okay? May anim na baba doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Kasi noon may mga tuntunin silang sinusunod. At ay kasama nila sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo ng panahon. Yung 115 litro ay mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntunin. Paglilinis nila. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. Okay. 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Yun, panghugas. At sinabi ni Jesus, sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, sa mga tao doon na tumutulong, sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. Yung mga laman, yung mga walang laman na yun na 6 na banga. At pinulungan nila ang mga banga. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo na sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman ito ang tubig. Pero yung banga, pinuno ng tubig yung 6. 115 litro bawat isa at kuha ng kaunti din nila sa namamahala. At tinikman ito ang tubig na naging alak. Pagtikim niyo, ang sarap nito, parang gano'n. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, subalit alam ng mga sumalong ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Pero ang nakasaksi doon, yung mga sumalo, kasi alam nila tubig yung kinuha nila hindi naman alak eh.
at sinabi, ang masarap na alak. Kaya tinawag niya ang lalaking kinasal. Yung tumikim nito na tubig naging alak, hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Subalit, ang nakakaalam yung mga sumalog ng tubig. Kaya yung tumikim, tinawag yung lalaking kinasal. At sinabi, ang masarap na alak ay unang inihain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. So, yung sabihin, huli na, sa huli na nila yun. Kasi naubos na nag-inuman na sila, ubos na yung alak. At sa huli nila nilabas yun, na napakasarap sa pagtikim ng tumikim. Okay? Ang nangyari ito sa Cana, sa Galilea, ang unang himala na ginawa ni Jesus sa pamamagitan nito ay inihirap niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Siyempre, nakita ng mga alagad ang himala na yun, yung tubig naging alak. Kaya ito yung unang himala ni Jesus Christ. Okay? Ano yung unang himala ni Jesus Christ? Ginawang alak yung 6 na banga ng tubig. Okay? Na unang himala sa Cana. Yan yan. Kapag nagtatalong, kabagay, halos lahat ng Christian, alam na ito eh. Maliban lang sa hindi. Napalabas siya ng Bible, tagapakinig. Okay? Ang unang himalang ginawa ni Jesus Christ ay sa Cana. Ano yung ginawa niya? Yung tubig, ginawa niyang alak. Okay. Ilan ba nga? 6. Okay. Si Mary ba dapat nating Diyos na yan. dalanginan? Hindi Si Mary sumunod kay Jesus Christ. Sa halip, sinasabi ni Mary kay Jesus Christ, sumunod kayo, huwag sa akin. Okay? Ang nangyari ito sa Cana, sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus, sa pamamagitan nito'y nahiyag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya mga alagad. Kaya mas lalo nanalig yung mga alagad niya. Okay? Okay, sa 12 na tayo. 12. Pagkatapos, anong title nun? Sa 12. Pagmamalasakit para sa templo. Okay, pagkatapos ito, ito naman yung pagmamalasakit ni Jesus sa templo, sa church. Sa church dito sa church, sa literal na church. Talagang pulo-pulo ng malasakit si Jesus. Kasi, anak siya ng Diyos eh. Bata pa lang, lagi siya nasa church. Sabi niya nga, nawala siya 3 days. Dapat lagi ako nasa templo, kaya dapat tayo lagi nasa church dapat. Dapat lagi na akong pinakikinggan yung salita ng aking Ama. Kasi dito sa church, nandito yung salita ng Diyos. Kagaya ngayon, nagbabasa tayo ng Bible. Okay? Kaya pagkatapos ng lahat ng ngayon, pinakilala si Jesus Christ sa chapter 1 na siya ay Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na pinatutuhanan ni John the Baptist, na siya yung binabaan ng banal na Espiritu. At dito naman sa chapter 2, naghimala agad siya, tapos higit na naniwala yung mga alagad niya, at ito, pagkatapos, pinakita naman yung kanyang pagmamalasakit sa templo, para sa templo. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad. Kasama niya palagi yung pamilya niya, pero yung mga ina, mga kapatid sa pamilya, at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng baka, tupa, kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit. At pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtatao ang kanilang mga mesa. Yan. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Pagalit kasi may tanda pa doon. Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Sabi ni Jesus Christ, ganun yung termino niya. Baka higit pa ron. Okay? Kasi live yun, maraming tao, maingay, kaya mas malakas pa yung boses niya nun. Tama? Kasi marami nagtitinda. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Kaya tandaan natin si Jesus Christ ay sobra ang pagmamalasakit sa templo. Kaya tayo rin naman, pag nasa templo, ituring natin banal ang templo. Kagaya ni Jesus Christ. Bakit? Si Jesus Christ ay nananatili na sa atin. Tayo mga tumanggap kay Jesus Christ,
tayo na ngayon ay wala nang pagmamayari sa buhay natin sapagkat si Jesus na ang nagmamayari sa atin. Kaya maging banal ang tingin natin kagaya ni Jesus Christ sa templo. Okay? Paano natin dito? Wala na ba mga hayop dito? Walang namamalit ng pera, walang mga kalapati, wala naman dito mga kung anong bagay. Ano dapat natin gawin para maging banal sa templo? Kagaya ni Jesus Christ, makinig tayo sa salita niya, tahimik. Ano ba? Wala tayo bang dapat gawin kundi mag-focus. Okay? At lahat ng bagay gawin natin sa tamang kaparaanan. Huwag tayo mag-create ng anumang ingay, anumang kaguluhan, kagaya ni Jesus Christ. Katibayan nyo na talaga ginagalang natin siya. Pag-isipan natin yung mga bagay na makaagaw natin yung atensyon niya sa atin kasi si Jesus nakatingin yan sa atin ang Diyos Tinitignan niya yung bawat galaw natin, hindi si Santa Claus minabagyan niya lamang ang ugali niyo, hindi si Santa Claus. Okay, si Jesus. Kasi baka walang si Santa Claus po, Pastor. Si Santa Claus hindi Diyos yun. Tanda, gawa-gawa lang nila yun. Si Jesus, okay. Minamasdan tayo, yung kalooban natin, yung aspeto ng buhay natin, kung paano natin pinahalagan yung templo. Kaya maging mataas ang hangarin natin na maging kalugod-lugod tayo sa Kanya, lalo na sa templo, kasi higit siya nagmamalasakit sa templo. Sa isip, sa gawa, dapat focus tayo. All-knowing si Jesus. Omniscient, alam niya yung laman ng isip at puso natin. Kaya yung isip natin dapat nasa salita niya lang. Sa mga bagay na naaayon lamang sa kanyang kagustuhan. Kasi dito tayo para handugan siya ng ating parangal, paligayahin siya. Kaya at isa yun sa mga bagay na magagawa natin. Kaya pag-aralan natin kung paano natin gagawin yun at hiling tayo sa kanya para tulungan tayo sa bagay na yun. Okay? Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito. Ang mga yan, huwag ninyo gawing palengke ang bahay ng aking ama. Okay? Naalala ng kanyang alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong tahanan matinding-matindi sa aking kalooban. Yung mga alagad kasi yan nagbabasa yan ng kautusan ni Moses, yung ano yung tawag doon, yung 5 sulat ni Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, yung 5. Ang tawag doon? Pentateuch. Ayan, nabasa nila yung mga kautusan ni Moses noong panahon. Isaiah, yung iba pa, yung mga kasulatan noon, yung mga alagad. Kaya alam nila na si Kristo ay darating at napatutuhanan nila si Jesus yun at unti-unti napapatunayan. Kasi siyempre, duda pa din sila noon at isang malaking impact na lang patunay yung himala ni Jesus Christ sa Kana. Hindi kaya gawin ng tao yun. Kaya lalong nanalig yung mga alagad sa Kanya. Okay? Kaya isa pa ito, naalala nila yung nakasulat, siya nga ito, nagmamalasakit siya sa templo. Siyempre, may ganon, mga sinabi niya. Ito yung nakasulat sa sa aklat ng kautusan, ang malasakit ko. Yan, alala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, na binabasa nilang kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong tahanan matinding-matindi sa aking kalooban. Kaya sabi ng alagad, naalala nila talagang si Jesus Christ. Lalo na silang nanampalataya. Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipakikita mo upang patunayan may karapatan kang gawin ito? Kasi pinagtataob niya, sino ka ba? Ano ba karapatan mo? Ano may pakikita mo ebidensya? Sumagot si Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Siyempre, literal. Yung pagkakaunawa na sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Hindi literal. Ang isip ng mga tao doon, literal. Ang tagal itong ginawa, ikaw, 3 araw itatayo mo ito? Imposible, di ba? Pero hindi yun yung tinutukoy niya spiritual. Tinutukoy niya yung kanyang katawan na mamamatay sa cross, mamamatay at muling mabubuhay. Okay? Kaya nang siya muling mabuhay, kaya pinalawan sa 22, naalala ng kanyang mga alagad ulit na sinabi niya ito at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Kaya nung sinabi ni Jesus na alala ng mga alagad yun at yung namatay si Jesus Christ at muling nabuhay, naalala ng mga alagad yung nangyari na yun at higit silang nanampalataya. Kasi
Sa atin ngayon, ang kinakausap tayo, inikwento yung istorya ni Jesus dito sa chapter 2 para higit natin panampalatayaan si Jesus. Kaya meron nga nagpatotoo yung mga alagad niya. Okay, ngayon ang nangyari. Kaya napatunayan nila, na kinikwento nila ngayon na si Jesus Christ nga yung Diyos na yun. Kaya higit silang nanampalataya. At sa atin naman nila sinasabi ngayon. Okay? Nang pista ng Pasko, 23. Ano ba yun? 23? Yan, 23. Alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Ito omniscient ang Diyos. Alam ni Jesus Christ yung nararamdaman. Okay? Tama ba? 22. Kaya nang siya muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga tinuturo ni Jesus. Okay? Yung nangyari yun, lalong naniwala yung mga alagad. Kaya yun nga, pinaniniwalag nila sa atin ngayon na bumabasa. Yung mga senaryo na yun. Para tayo naman ngayon, hindi na maniwala. Okay? Kaya dito naman tayo sa 23. Na ang Diyos, si Jesus Christ, alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Okay? Si Jesus, all-knowing. All-knowing God, tandaan natin yan. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga himalang nasa leon. Makita nila ang mga himalang ginawa niya. Okay? Kasi naghimala na si Jesus Christ nung pista na yon. Marami ng himalang ginawa. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Sa atin naman, bagamat tayo din kagaya nila, hindi tayo makapagtago sa Kanya. At sila hindi makapagtago kay Jesus Christ. Bakit? Alam ni Jesus Christ yung iniisip Alam niyo yung binabalak nilang gawin. Kasi all-knowing siya. Kaya hindi sila pwedeng magsinungaling kay Jesus. Hindi kailangan may magsabi pa sa Kanya tungkol sa kanino man. Sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Isa rin ito kung bakit sinaway niya si Mary. Kasi alam ni Jesus Christ, higit sa lahat ang kanyang gagawin. Kasi all-knowing siya. Sa atin din naman, ganun din. Ano ba ang ating, sabihin man natin, oo, tama, sasama ako sa inyo. Pero sa totoo lang, sa kalooban mo, alam niya na hindi ka talaga totoo, na talagang Kanya. Ganun din yun. Kaya sabi rito ng 23, nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Maraming sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Kasi maraming tao sumampalataya sa Kanya kasi yun, naghihimala. Nakakabilib, parang gano'n. Yun lang. Dahil siya sumusunod kay Jesus Christ kasi sa kapangyarihan lang. Kaya sa buhay naman natin, dahil sa pagpapala lang. Tama ba? Minsan ganun tayo sumusunod lang tayo sa Diyos dahil may biyaya lang. O minsan dahil makakakuha lang ng bigas. Minsan ganun sa ibang mga Christian churches. Dahil may sakit lang ako, kailangan ko lang magpagaling. Tama! Ayun ibig sabihin dito. O dahil kailangan ko lang ng trabaho. O dahil may hinihiling lang ako. Tama? Ganun ang ibig sabihin. Ganun din ang panahon. Kanila, maraming naniniwala lang, sumasampalataya kasi paniniwala sa mga bagay. Kaya lang yun, kasi nasaksiyan nila Ito si Istobilib, yung nakita ko, kaya naniniwala ako. Pero ang totoo pananampalataya, paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Okay? Kaya dapat mas malalim doon yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Hindi sa panlabas. Hindi sa mga bagay lang na kailangan mo. Hindi ka naniniwala kay Jesus kasi nag-pray ka, tinugon ka. Tama ba? Pray ako kasi tinugon ako niya Sabi ko, Lord, gumaling nawa yung sakit ko sa ngipin. Gumaling na yung sakit ko sa ngipin Tama? Okay, normal yun. Talaga nagpapagaling si Jesus. Pero huwag ka lang maniniwala sa Kanya ng dahil sa ganun. Yun, mas malalim pa dapat doon. Dahil siya talaga ay Diyos. Dapat tayo naniniwala at sumasampalataya na mayroong Diyos na ipinadala. Ang Diyos na hindi natin nakikita. Na may Diyos talaga at si Jesus Christ yung Diyos na yun na kahit hindi natin nasaksiyan na kagaya ng pagkasaksi nila dyan din pilapit. Tama? Kaya gano'n. Yung mga tao na yun na sumusunod kay Jesus Christ na sumampalataya, kaya lang sila sumasampalataya kasi nakita nila naghihimala si Jesus literally. Natural, susunod ka rin, galing nun Nagmamagic yun. Tsaka dun, kaya akong pakainin kahit na 2 isda lang at 5 tinapay lang, di ba? At ginawa niyang alak yung tubig. Di ba? Parang safe ako doon ako. Para hindi ako, para sarili niya lang. Yung sarili niya lang gusto niya, para safe na safe ako. Hindi ganoon ang pananampalataya sa Diyos.
mas malalim pa dapat doon. Okay? Nananampalataya ka dahil talagang siya yung kinikilala ng Panginoon na dapat mong sundin at dapat meron kang purpose. Sila kasi, naniniwala sila sa ganun. May gusto lang silang makuha. At hindi sila pwede magtago kay Jesus dahil alam ni Jesus Christ yung laman ng puso nila, damdamin, isip. All-knowing God si Jesus, omniscient. Tayo din naman dito, dapat hindi tayo ganoon. Nakagaya nila na palabas lang yung pananampalataya. Dapat talagang sumusunod tayo kay Jesus at sumasampalataya tayo mas higit pa, mas malalim spiritual. Dapat buhay yung pananampalataya na yun. Mas malalim pa. Amen? Kaya hindi na tayo pupunta sa church dahil may mga natatanggap tayo. Pumupunta tayo sa church na bibigay tayo ng buhay bilang banal na handog, buhay at kaaya. Huwag tayo pupunta sa church pag may nakukuha tayo Kaya hindi tayo pumupunta sa church para manalangin, magpapatawad sa kasalanan, mapagpala. Hindi. Karagdagan lang yung mga yan. Bonus na lang natin yan. Ang tunay na pagpunta natin sa church, tayo ang magbibigay sa Diyos ng parangal, buhay. Higit na parangal sa Diyos, yung ibigay natin yung buhay natin bilang banal na handog buhay at kaaya sa Kanya. Parangal. Walang ibang handog na pwedeng ikasiya ng Diyos yung ating mga buhay yun na totoo talagang sumasamba sa Kanya. Amen? Kasi hindi tayo makakapagtago sa Kanya Alam ng Diyos bakit nag-church? Siniya lang kay pastor Tama? Kasi linggo Talaga naman ang sisimba yung mga tao pag linggo Tama? Bakit nag-church? Kasi siyempre natatakot ako mapunta sa impyerno Iba ganun Tama? Parang bumait ako Yung mga dahilan natin, puro mali. Maling dahilan yung mga ganun. Hindi yun. Pero bonus na yun. Karagdagan ng Diyos sa atin yun. Kaya, mas malalim pa dapat doon ang ating pagpunta sa church. Pupunta tayo sa church at dapat pinahalagahan natin yun sa ayon sa ating mga binasa kasi Jesus Christ, yung nasa templo, pinahalagahan niya yung malasakit niya sa templo, pinakita niya. Kaya gawin natin ang lahat, pag-aralan natin ang lahat, na maipakita natin na tayo di nagmamalasakit sa templo, sapagkat tayo ay mga templo ng Diyos na naninira si Jesus Christ na dapat nagahari sa buhay natin, na nagpapakita ng pagmamalasakit din sa templo. Amen? Kaya yun, tandaan natin yung dapat higit na mas malalim pa sa ating pananampalataya ang dapat nating ginagawa dahil hindi tayo makakapagtago sa Diyos. All-knowing ang Diyos. All-knowing si Jesus Christ. Amen? Okay, dahil number 3, chapter 3, ang bilis. Si Nicodemo, si Jesus at si Nicodemo. Ito na, yung ating pananampalataya, pagiging born again. Okay? Ito, pakinggan natin. Wala ka rin iba natin kapatiran, tuloy pa rin natin. Okay. Yan. Si Jesus at si Nicodemo. May isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo. May isang ginagalang, so ibig sabihin mayroong isang ginagalang, ibig sabihin kinikilala ng mga tao. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseyo. Ibig sabihin, isa siyang Pariseyo. Isang gabi, pumunta siya, balikan natin yung Pariseyo, sila yung mga nagpadala ng sugo kay John the Baptist, mga Pariseyo. Ibig sabihin, mga pinuno ng mga relihiyon nila ng panahong Hudyo. Okay? Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos. Bakit niya sinabing, nalalaman namin na kayo isang tagapagturo mula sa Diyos? Sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Dahil nakita nila na talagang hindi kaya gawin ng tao yung ginagawa ni Jesus. Kaya nila nasabi na talagang si Jesus ay talagang sugo ng Diyos. Ibig sabihin, nakita lang kasi sila nang hihimala si Jesus, kaya naniniwala silang, oo nga, sugo nga, ito ng Diyos. Kaya isa ding ebidensya na talagang sugo ng Diyos si Jesus para sa kanila yung himala. Pero gusto ng Panginoon ang Diyos kasi yung mas malalim doon Tandaan natin yun yung mas malalim. Dahil ngayon tayo ay pinaliliwanagan ni John the Beloved, dapat masigit sa antas ng ating pananampalataya ay ibibigay na natin ngayon kay Jesus Christ. Amen? Sa gabi pumunta kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang nagapagturo mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa na mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang
ipanganak muli ang isang tao hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos? Paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muli isilang tanong ni Nicodemo? Sinabi ni Jesus Christ nang dumating si Nicodemo sa kanya, Guro, alam ko na kayo mula sa Diyos, sino hindi mula po kayo? At alam agad ni Jesus Christ yung pakay niya eh. Oh, di ba kasi sila yung mga pari, sila yung nalalapitan ng tao, nagtuturo ng kaligtasan. Kasi merong Kristong darating, nagpupropesi ng panahon at alam nila yon. Dahil doon, nakikinig yung mga tao sa mga pari. Si Nicodemo, isa sa mga pari na yun. Sumagot si Jesus, pinaliwanagan siya. Malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may ipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muli isilang ang tanong ni Nicodemo? Literal din yung paano makakapasok? Pero salamat din kay Nicodemo na ipaliwanag eh. No? Tayo rin naman, kung wala si Nicodemo, hindi natin maiintindihan to. Tama? Ganun din maiintindihan natin, makakapasok ba ako sa sinapupunan ng nanay ko kung wala yung tagpo na ito? Kaya salamat din sa buhay ni Nicodemo. Okay? Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tao na pinanganak sa laman ay laman. At ang ipanganak sa Espiritu ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka, sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Okay? Kasi tayo nung pinanganak ng laman. Di ba natin kilala si Jesus? Tama? Di ba natin kilala? Pinanganak pa lang tayo sa laman. Okay? Kailangan natin ipanganak sa Espiritu. Kailangan natin, ibig sabihin, makilala at tanggapin ang paghahari ni Jesus Christ. Kaya kung hindi pa natin nakikilala si Jesus Christ, yung Espiritu natin, patay. Okay? Hindi pa tayo born again. Nagiging born again, ipinanganak na muli yung ating Espiritu pagka kinilala na natin si Jesus Christ bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating buhay. Sinuko na natin sa Kanya yung buhay natin. Pero hanggat hindi pa nangyayari yun, pinanganak ka pa sa laman. Okay? Patay pa yung Espiritu mo. At nang time na tanggapin mo si Jesus, yung ka palang magiging born again, buhay na yung Espiritu mo. Dahil meron ka lang buhay ni Kristo. Meron ka lang banal na Espiritu ni Kristo. Amen? Amen ba? Medyo naiintindihan naman na. Ayan ang ibig sabihin nun. Kaya ano kaya yun? Ang hirap nun ah. Meron pa pala nun, di ba? Parang ang hirap tarukin. Tandaan natin, sinilang tayo sa laman. Hindi pa natin kilala si Kristo. Yung nakilala siya, sinilang na tayo. Lalo na kung tinanggap natin siya ng confess tayo, buhay na Espiritu natin, pinanganak tayo sa Espiritu. Pero dapat totoo yun. Kagaya na sinasabi rito, alam ni Jesus yung kalooban natin. Kaya isa man sa atin naririto, pwede tayo sumasampalataya lang sa Kanya sa mga bagay lang na nakikita natin. Pinagaling tayo sa karamdaman, kaya lang tayo nandito. Ayun lang ang alam natin. Hindi kailangan ko mag-church kasi church yun. Tuwing linggo naman talaga, nag-church yung mga tao eh. Parang normal ako, abnormal yung mga hindi nag-church. Diba? May mga ganun pa nga eh. Dapat alam natin kung tayo nag-church dahil pag-aari na tayo ng Diyos dahil pinanganak na tayo muli. Hindi na tayo ang mamayari sa atin, kundi ang Diyos na, si Jesus na. Tama mo ba? Kaya tayo naririto. Kaya lahat ng yan, related lahat. Yung chapter 1, chapter 2, chapter 3 ngayon, pinaliwanag na ng umpisa para mas higit natin maintindihan. Amen mo ba? Unti-unti na. Sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, walibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong panganak ayon sa laman ay laman. At ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangan ipanganak muli. Okay? Lahat tayo, kaya kailangan tayo ipanganak muli. Kasi bakit? Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papupunta. Ganon din ang bawat ipanganak ayon sa Espiritu. Pwede po ba mangyari yun? Tanong ni Nicodemo, sumagot siya, siguro ka pa naman ng Israel, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Pagkatandaan mo ang sinabi namin ay nalalaman namin at ang ipinatotohanan namin ay nasasaksiyan namin. Subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo.
kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay na ito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Kasi wala pong nakakakita doon. Ito si istobilid kasi. Kung ano lang nakikita nila, yun kami pinaniniwalaan. Kaya dapat yung pananampalataya natin, sinasabi kanina, mas malalim pa doon. Yung hindi natin maaarok, yung hindi natin lang nakikita. Kasi tayong mga tao, kaya lang tayo nananampalataya sa Diyos kasi may nakukuha tayo sa Kanya. Tama? Kahit dapat wala tayo nakukuha, dapat na tayo ang magbigay. Kasi dapat talaga tayo ang nagbibigay, hindi ang Diyos, sa totoo lang. Kasi nagbigay na ang Diyos ng Kanyang buhay, dapat suklian na lang natin yun. Mali. Ang paniniwala kasi ng karamihan, lumalapit tayo sa Diyos para may makuha tayo sa Diyos. Tama naman. Pero literal talagang gusto natin may makuha sa Diyos. Yung karangalan natin, yung kaligayahan natin. Pero higit pa doon dapat ang kaligayahan na ninanais natin. Amen? Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pong sino mong umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. Kaya si Jesus Christ na alam naman nila na sabi ni Nicodemo, alam namin ikaw ay sugo ng Diyos. O bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Wala naman ibang umakyat sa langit kundi ako na bumaba. Pinaniniwalaan niyo naman. Tama? Kaya dapat kay Jesus dapat din sila maniwala noon. At tayo naman ngayon dapat talagang kay Jesus na maniwala. At kung paano itinataas, kasi nag-aalinlangan pa sila. Alam naman pala nila na walang makakagawa ng mga galong kung di sinugo, ba't hindi pa sila lubusang maniwala? Kay Jesus kasi marami pa silang mga seremonyas na gusto ipagawa. At kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao. Amen. Yan. Upang ang sino mong sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig, in verse na gasgas na. Ang pag-ibig ng Diyos ng matauhan, kaya ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man individual, kaya dapat isa sa atin, totoong sumasampalataya talaga, higit pa, level up talaga. Hindi kagaya ng pananampalataya ng mga taong sumusunod lang kay Jesus Christ. Kasi yun lang, nakikita lang nila, kaya sila naniniwala, dapat higit pa doon. Sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulang parusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi. Pero yan binigyan na ng hatol agad yung hindi sumasampalataya. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya wala tayong dapat gawin kundi sampalatayaan si Jesus Christ. Kasi kung hindi, maniniwala kay Jesus Christ, hindi tayo maliligtas, hinatulan na tayo. Yung yung nangyari sa Hollywood, di ba? Yaktawa na rin si Jesus Christ. Hindi natin alam kung dahil yun doon, pero dahil ganun nga yung ginawa, maaari talaga. Talagang ganun na nga. Talagang sinunog yung Hollywood. Nasunog. Tama po ba? At libo-libong yung mga matatanyag na mga tao, pero yun walang nagawa yung nila. Kadakilaan nila, ubus yung kanilang mga... At meron din namang ilang nakaligtas at mga ilan doon, mga Kristiyano, mga naniniwala kay Kristo. Yung ibang nakaligtas na mga ari-arian, pero yun, napaka-imposible. Kaya iba nagpapatotoo, hindi sila makapaniwala na sunog yung kapitbahay na sa amin, hindi. Sabi ng ganun. Kaya Diyos ang may gawa nun, sabi nila. Naniniwala sila sa Diyos. Okay? Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kaya susuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, na hindi na malapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Kasi mahirap kasi talagang liwanag, talagang makikita yung kadiliman mo yung mga mahayag yung mga ginagawa. Kasi ganun tayo Ayaw natin nasasabihan tayo, ayaw natin sinasabi yung mga bagay na mali natin. Kasi ang hari natin, sarili natin Pero iba ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos linisin tayo, tanggapin tayo, bilang tayo, at ihayag natin sa Kanya ang lahat. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw,
upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Para hindi tayo makasunod sa Diyos, malaman natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Kaya huwag tayong magkatubiling lumapit kay Jesus, mahayag man yung ating pagkatao. Tanggapin lang natin yun at pampakumbaba para tayo linisin. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Okay, kanina pinaliwanag na yung pagiging born again at dapat lahat tayo ipanganak muli. Dapat tayo pagharian ni Jesus Christ sa ating mga buhay. Tanggapin natin siya bilang Panginoon Hari. At kung hindi tayo kailanman magiging born again. Okay? Hindi really yun ang born again ha. Ito ay paghahari ni Jesus Christ sa kanyang buhay. Ito ay buhay sa buhay mo na tinatanggap mo bilang buhay mo na si Kristo. Pagbabagong buhay na si Jesus na ang nagmamayari sa iyo. Paghandog ng buhay kay Kristo. Okay? At nawa, naiintindihan natin kasi mabilis yung oras natin. Well, pagkatapos ito si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Ano nang title nun? Si Jesus. 22. Si Jesus at si Juan. Yan. Pagkatapos ito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantalang si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagbabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanyang guro, naalala po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatutuhanan na siya po ang magbabautismo at nagpupuntahan sa kanya ang lahat? Siyempre si Juan. Walang sinumang tatanggap ng anumang malibang ito'y pagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Kasi talaga namang hindi sinabi ni wala siya ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng kakasal ay para lamang sa lalaki kakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaki kakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito, kaya dapat silang maging masaya. Gayon din nang dumating si Jesus Christ. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan, kaya sinabi ni John the Baptist, nakita na natin dumating na yon. Kakasal, maging masaya na tayo ngayon. Kinakailangan siya maging dakila at ako na may maging mababa. Kaya tayo lahat dapat pakumbaba tayo kay Jesus Christ at dapat dakilain natin at tanggapin natin sa ating buhay ang paghahari ni Jesus. At mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Kasi siyempre mga tao hindi naman gano'n naniniwala talaga kay Jesus sa totoo lang. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Kaya kapag tayo naniniwala kay Jesus Christ, sinasabi natin totoo ang Diyos. Naniniwala tayo totoo ang Diyos. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Gaya ni Jesus Christ na walang ibang ipinahayag kundi salita ng Diyos. Ganun din sa buhay natin ngayon. Walang ipinahayag ang Diyos sa ating buti ang kanyang mga salita. Kaya dapat natin itong paniwalaan. Sapagkat lubos ang pinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Inibig ng Ama ang Anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang buot ng Diyos. Yun sabi ni John the Baptist. Di ba? Tama? Si John the Baptist ang nagpahayag niyan sa alagad niya na lang tatanong, Guro, nakita po namin yung binautismohan niyo, sinabi niyo sa yung kordero, nagbabautismo din po siya. Kaya sabi ni John the Baptist, kaya dapat natin siyang paniwalaan. Dapat tayong maghanap kasi dumating na siya. Kasi siya yung mula sa itaas. At tayo dapat ay maging mababa. Tayo dapat ay maniniwala sa Kanya. At kailangan natin sumampalataya sa Kanya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, sumunod sa Kanya, at dahil kung hindi tayo susunod, hindi mananatili sa atin yung puot ng Diyos. Hindi tayo, kasi siya ang Diyos kailanman. Kaya napakahalaga ni Jesus Christ. At dapat, tama, pananampalataya ang inuukol natin kay Jesus Christ. Hindi tayo kagaya ng mga
tagasunod ni Jesus Christ doon. Sumusunod lang sila sa material na ginagawa ni Jesus Christ. May napapala sila kay Jesus. Diba? Uy, kasama ko si Jesus Christ, naghihimala. Okay. Diba? Tingin sa kanila, Kristiyano na rin. Tama? Pero hindi naman pala totoo kasi sabi rito, alam ni Jesus ang nilalaman ng kanilang mga kalooban, iisip. Kaya dapat mas malalim pa sa pananampalataya ang iukol natin kay Jesus Christ. Okay? Yung buhay na pananampalataya. Okay? Yung talagang totoong pananampalataya na higit pa na merong pagpapasa ng cross, okay? Mas malalim pa na dapat tayo yung nagbibigay ng buhay natin sa Kanya bilang panalahandong buhay at kaaya-aya sa Kanya upang maging ganap tayo. Linisin niya nang sa ganang makapaghari siya sa ating mga buhay nito. Amen? Yan, palakpakan natin ang Panginoon. Yan, baka may gusto kayo, ang bilis ng oras, alas 10 na, oh. Parang dalawang may iba, malamig eh, di ba? Malamig yung panahon ngayon, okay? Tatandaan natin yan, ha? Yung mga tinalakay natin. At sa ating mga tahanan, balik-balikan natin yun. John chapter 1, chapter 2, chapter 3. Alam ko, marami pang ipaunawa sa atin ng Diyos kasi hindi natin may paliwanag ng mahaba dahil mabilis yung oras natin. Pero ganun pa ba sa ating mga tahanan, basahin pa rin natin to para yung mga kaalaman na nakuha natin ngayon madagdagan pa. Kasi may i-reveal ang banal na Espiritu sa atin dyan. Bukod sa revelasyon na ipinahayag niya sa ating mga sarili, mayroon pa siyang ihahayag na mga bagay na higit natin mauunawaan at lalong magiging masithi ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, magiging mas malalim. Amen? Kaya yun, sige tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Purihin ka sa iyong mga salita na aming napagmuli-mulayan. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa buhay namin at higit ka namin, Panginoon, higit pong makilala upang higit namin magawa ang mga bagay na dapat namin gawin, Panginoon. Gabayan mo kami sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, yung aming mga kapatiran na wala pa, Panginoon, Lord, patuloy mo sila daliin ang kanilang pangyapak sa lugar na ito. Pagsama-sama kami sumumba at magpuri sa iyong buhay at banal na pangalan, Panginoon. At sama-sama kami, Panginoon, mawit ng parangal at magpuri at maghandog sa iyong dakila aming bilang Diyos na tagapagligtas. Purihin ka sa namin pinabalik ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang lahat ng parangal at magpuri. Okay. Sige, Brother Joshua.